Doon banda yung mga idol. Yun o. Putok na naman. Parang may nagbabarilan doon eh. Oh, ayun na naman. Doon talaga banda eh. Medyo malayo lang. Pero yan yung tatargetin natin location. Mga idol. Yan yung tatargetin natin location para sure natin kung ano yung mga nangyayari. Doon baka sino yung nakikipagsagupa doon ngayon. Baka malay natin mga kapatid natin na hunter din. Para so yun po mga idol, no? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no? So ayan po balik exploration na po tayo. At yung mission po natin isa tumulong sa paghahanap dun sa mga bata na nawawala. Yung yung mga nakaraang araw bali yung nawawala mga bata is 15 kabata. Tapos kahapon may nakitang bangkay ng bata palutang-lutang na lang sa kabilang ilog, no. At wala nang organs. So delikado yung sitwasyon. Kaya minabuti ko mag-explore muna. Sa ngayon po tayo lang po muna, no. Wala po tayong kasama kasi si Brother Max kailangan niyang samahan yung anak niya sa activity sa school ng anak niya. At si Brother Jerome naman is may nilakad, may naasikaso si Brother Jerome. At si Brother Julius naman naghahanap muna ng sideline kasi or yung trabaho kasi actually may na po siya, may sideline na po siya. Sideline lang. Kasi relax muna siya sa pag-explore. Gawa nga po ng medyo nagpaparecover din sa katawan niya. At si Brother Maui naman is naghahanap na ng diskarte para sa niya, sa kinabukasan, no. So intindihin muna natin yung sitwasyon nila dahil po lahat naman tayo may kanya-kanyang problema, no. So ako naman medyo okay na ako sa doon sa karamdaman ko at hindi na ako inihingal. Pero nagbaon ako ng mga yung mga damit, tubig, pagkain, kunting pagkain yung binaon ko para nang sa ganun pagpawisan ako makabihis agad. Kasi yun din yung dahilan ng cause. Yun din yung nagiging cause kung bakit nahirapan akong huminga, no. At yun. Dito po ako dumaan sa dating location ko. Doon medyo malayo-layo pa yung bahay. Kasi naalala nyo po yung yung bahay doon sa kabilang ilog. Parang sa tapat lang ng bahay ko yun. Pumunta siya sa akin kahapon din. Sabi niya na doon malapit sa medyo malayo lang doon sa bahay mo, may mga sumisigaw. Sabi niya gano'n. Parang mga bata yung sumisigaw, nanghihingi ng tulong pero takot daw siyang puntahan kasi baka mapano daw siya. Pero alam naman nila na walang makakalapit sa bahay. Sabi ko sa kanya na pwede naman pumunta ka doon sa bahay, magmasid, nagmasid ka noon that time, tapos wag ka lang lalabas doon sa mismong rendero or yung sa nilagyan ko ng bakod. Wag kang lalabas doon kasi
yung mga masasamang tao hindi na makakapasok doon, lalo na pag may masamang intensyon. So, yun. Pinili ko ding dumaan dito para maklarify yung sinasabi niyang mga batang sumisigaw daw, boses ng mga batang sumisigaw. Pero medyo malayo lang daw sa bahay at parang nasa paanan lang ng bundok. Parang klarong-klaro niya yung mga sigaw daw kasi ano na yun na time na yun, mga alas 7 na daw ng gabi. So, yun, na ako, parang na-alarma ako kasi kawawa pag mga bata na yung nadadamay at alam naman natin na may idea din ako. May idea din tayo kung sino yung pwede o posibleng grupo na gumagawa ng mga ganyan. Alam naman natin na hindi lang mga bandido o hindi lang mga ibang grupo yung naninirahan o naghahari-harian sa bundok, kundi pati na din po yung mga yung kulto o yung mga antichrist, no? Katulad po ng mga black magic, ganun. Kagaya po ng mga bukot, yung mga kulto, at isa na dyan yung mga kalaban na hinahabol din natin at naghahabol din sa buhay natin, no? Yung grupo nila Apo Medallion. So, yun yung sinabihan ko sila Brother Max na alerto lang ako mag-survey at makita ko ng kalaban, sisiguraduhin ko na hindi malalagay sa peligro yung buhay ko. At sabi naman ni Brother Max na pagkatapos niya doon sa activities ng anak niya sa school, susunod din daw siya at kailangan ko siyang kontakin kung saan ako banda, ganun. At nagdala na din ako ng radyo kasi may radyo din si Brother Max At always po naka-on itong radyo na to. Para nang sa ganun medyo malayo. Parang parang 400 meters. 400 meters yung sagap ng ng frequency. So, madali lang kaming magkikita-kita ng mga kapatid natin kung pupunta sila or makakasunod agad sila, no? So, yun. Kanina sa ko, doon pa lang ako sa labasan, doon sa bundok na malapit dito, may narinig akong isang putok ng baril. So, yun, nagmamadali akong maglakad punta dito. At nag-relax lang ako saglit para mag-on cam para ma-update din po kayo na andito na tayo sa exploration, no? So, tungkol naman po dun sa mga ibang hunters, mga kapatid nating hunters na nasa peligro ngayon. Actually, nagko-communicate po ako sa mga ibang hunters kagaya nila Kuya Buds, ganun. Kaya na, bro, kumusta kayo dyan? Sabi kong ganun, mag-ingat kayo sa explore. Sabi niya naman na kinakaya namin lahat, bro. At sabi niya, dyan sa inyo, bro, may nabalitaan ako nabalitaan ko yung mga bata na nawawala. Kailangan nyo mag-explore. Kailangan nyo ikutin yung bundok para nang sa ganun makatulong tayo sa pagsugpo or pagligtas dun sa mga bata at pagsugpo dun sa mga masasama. At sabi niya naman, tinanong niya ako kung okay na ba daw yung kalagayan. Sabi ko na hindi pa totally okay pero kayang-kaya ko na mag-explore, sabi ko gano'n. So yun, sabi niya na mag-ingat lang palagi, bro, at wag pababayaan yung sarili. So yun, salot ako sa iyo, Brother Buds, no? Kuya Buds Adventure. Lagi mo akong pinapaalalahanan na mag-ingat palagi at kayo din lahat
mga kapatid na hunters, mag-ingat kayo palagi. Mag-ingat tayo palagi. Sa ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay natin, lalo na sa pakikipaglaban sa mga masasama, kailangan nating huwag natin iwala yung Panginoon sa ano natin, sa isip, no? Kasi kahit sasabihin na lang natin na may mga anting-anting, may mga proteksyon tayo, pero mas the best yung naniniwala tayo na ang pinakamalakas na proteksyon natin is yung presensya ng Panginoon. At ano lang yan kumbaga parang right hand lang ng Panginoon yung mga kapangyarihan ng mga falling angels, di ba? Para mga ano lang yan ng Panginoon. Pero yung pinakamalakas talaga na sandata o na protection ay yung paniniwala sa Panginoon, pagdarasal. So yun, nag-relax muna ako saglit. At yun, medyo marami rin nagsabi na parang pumayat daw ako. Oo naman. Kita ko din na pumayat talaga ako, mga idol. Pero okay naman ako, hindi na mahingal. So dito sa amin ngayon medyo mainit lang talaga, at pagkahapon medyo umuulan na siya. So yung dala po natin ngayon is may itak tayo, may baril, konti lang yung bala, isang magazine lang yung bala ko. At radyo, tubig, mga damit, at konting pagkain, baon natin sa exploration. At may may gamot na din tayo, no, mga idol. May gamot at yung sa maintenance po natin sa para sa karamdaman. So ngayon yung target location po natin is andun lang yun dito, kasali pa to sa bako dito banda. Diyan sa daan na yan nasa likod ko, yan papunta doon paikot. Parang pinaikutan yung bahay. Kaya medyo safety na po yung lugar dito. At yun naman banda, hanggang lang yung cable way, yung sa parang anuhan ng saging noon, yung daanan ng saging, hanggang doon lang yung bakod na orasyon. Yung yung nakita nyo kami nila diaries ng mga bata na pumunta dyan sa bahay, na kasama namin si Janjan, na may may nakuha kong isang dalag, yung malaking dalag. Inaiwan ko sila muna dyan sa bahay, pumunta ako doon sa yung rendero ng bakod, yung mga binakuran ko. Pumunta ako doon. May dalawang bangkay na na siya, parang naagnas na yung isa, tapos yung isa parang bago pa lang. Sinubukan talaga nilang pasukin, pero hindi sila nagtagumpay. Kasi pag masama yung intention mo tapos pumasok ka dito, pagkalagpas mo dyan sa or pagka mababangga ka sa sa barrier, kumbaga yung orasyon, tapos pag makapasok ka talaga, papipilitin mong pumasok, yun na, dahan-dahan ng parang pipigain yung puso mo, parang pipigilan yung hininga mo. Yan yung tendency ng orasyon na binakot po natin. So target area natin is sa location kung saan hinihinala natin kampo, or yung bundok kung saan nagkatagpo si Julius tsaka si Apo Medallion noon. Doon tayo dadaan kasi sakop na nila yung lugar na yun so hindi imposible na
andun siya or andun yung grupo niya. At ingat lang po tayo. Magdarasal palagi. At yun, dasal niyo po ako mga idol no, na sana ay makatulong tayo sa pagligtas sa mga bata na nawawala. At kasi hanggang dito lang yung kaya nating i-explore eh. Okay lang sana kung may sapat tayong budget para makapunta tayo ng malayo din. So, yun. Bante po tayo mga idol no, at ay. Yan. Ito po tayo dadaan. Mga idol. Yan. Pupunta tayo dun. Papunta dun sa sa bundok. Yung bundok na nakikita niyo po sa malayo. Ano? Punta po tayo. So, yun. Parang putok yun ah. Narinig niyo po? You know? Parang putok yun eh. Putok ng baril yun mga idol. Dun banda yun eh. Ibabaliktad ko yung yung camera. Dun banda yun mga idol. Yun oh. Putok na naman. Parang may nagbabarilan dun eh. Yun oh. Grabe. Oh? Grabe putukan mga idol. Baka may nasagupa po yung mga sundalo na nagsusurvey. Yan o. Bigla namang nawala yung mga Oh, ayun na naman. Ano talaga banda eh. Medyo malayo lang. Pero yan yung tatargetin natin location. Mga idol. Yan yung tatargetin natin location para sure natin kung ano yung mga nangyayari. Doon baka sino yung nakikipagsagupa doon ngayon. Baka malay natin mga kapatid natin na hunter din. Para makatulong din tayo doon sa kanila. Diyan o. Putok. Lalakas ng mga parang mga high power yung mga pumuputok na baril. Dito. Kasali pa sa bako dito. Doon banda yung rindero ng bakod. Hanggang doon lang yung bakod banday. Pero dito, kasali pa dito. Doon tayo pupunta mga idol. Dito lang tayo dadaan. Yun. Grabe lakas ng mga lakas ng putok. So yun. Kailangan po natin magmadali mga idol na. Tara.